Good day sa inyo mga katiktik. Ngayon meron tayo ditong Oppo A98 5G CPH 2529. So naka Google account po ito mga katiktik, kaya ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba i-bypass ang Oppo A98 5G. So yun mga katiktik, no need PC po ito, manual lang po ito. So connect natin sa Wi-Fi. At kapag na-connect na sa Wi-Fi, yun ipapakita ko lang sa inyo mga katiktik na ito po ay naka Google account o FRP. So yan mga katiktik, hintay-hintay lang tayo ng ilang saglit kasi naglo-loading po yung ating internet. Ayan, don't copy tayo dito mga katiktik para lang maipakita ko sa inyo na ito ay naka Google account. So ganun ang gagawin nyo mga katiktik kapag kayo ay nakakalimot sa inyong Google account. So sa inyong mga cellphone, sundan nyo lang ito mga katiktik para ma-unlock nyo or mapunta kayo ulit sa home screen. Kasi once na makalimutan mo ito mga katiktik, is hindi na po talaga siya mag-open mga katiktik. Kaya gagawa natin ng paraan para magbukas ulit ang iyong phone mga katiktik. Ayan, naka Google account, nakita nyo naman naka Google. So sundan mo lang ako, ibabak lang natin to. And make sure din pala mga katiktik na pareho tayo ng hawak. Yan, emergency call, dial natin asterisk sign number 899 sign number. So tingnan lang natin mga katiktik, din software version, tap mo yan. Ayan po yung model number niya, at yung Android version niya mga katiktik is Android 14 na po ito. Yan, nakita nyo naman CPH 2529 siya mga katiktik. Yan, back lang natin. And then sisimulan na natin ang ating pagbabypass mga katiktik. So dito pipiliin mo lang yung region, Philippines, kung saan man kayong lupalop sa mundo mga katiktik. And then itong parang letter I dito sa may Wi-Fi portion, and then share, nearby. Tapos dito mga katiktik, continue lang natin. Tapos allow natin mga katiktik, and then ito need help sharing. Tapos maghintay tayo itong tatlong tuldok sa taas, and then share article. Pindutin natin. Tapos message. So piliin nyo yung message dyan mga katiktik. And pindutin mo lang yung message. Continue or allow mo lang mga katiktik para makatype tayo ng message yan. Piliin mo yung message mga katiktik. Kahit saan dyan, pwede naman mga katiktik. Ayan, new message. So dito sa taas mga katiktik, lagyan mo lang siya ng 911 or 112. So 911, gayahin nyo na lang yan mga katiktik. Tapos burahin mo ito at mag-type ka dito ng www.youtube.com. So ganyan lang mga katiktik. Tapos sisend mo siya mga katiktik. Ayan, unable to send. Kailangan, wala palang SIM card to. So lagyan natin ng SIM card ang ating phone mga katiktik. Kahit anong SIM card, basta SIM card. Kasi hindi po natin to ma-send ang ating tinype kapag wala tayong SIM card. Kaya kailangan natin lagyan ng SIM card. So kahit anong SIM card mga katiktik, basta may signal siya or nadidetect pa sa ating phone, is pwede na tayo makapag-send. Ayan, antayin natin na mag-signal siya dito para mag-enable. Ayan, ito nag-enable na, pindutin na lang natin. At yan, pag na-send na, open URL natin, pindutin mo yon, tapos open URL. Allow lang, pindutin mo tong parang tao, and then settings, tapos about, and then YouTube terms of service. Ayan, tapos mga katiktik, yan ito, use without account. Yan, continue mo mga katiktik, allow. Tapos dito sa taas, i-type mo lang ito mga katiktik, yung lagi natin ginagamit sa mga hindi pa nakapanood sa iba kong tutorial. Yan, lagi po natin ginagamit yan. Tapos piliin mo yung settings. Ayan, yung pangatlo, setting. Pindutin mo yung setting. Tapos pumunta ka sa home screen, unlock screen. Tapos layout, yung home screen layout. And then pumapasok na pa, hindi pa po tapos yan. Hanapin mo yung tools at yung phone clone. So ito yung phone clone mga katiktik. Nakita mo dito sa may tools. Hanapin mo. Ayan sa taas, ito tools. Yan, pindutin mo yung phone clone. Ayan. Tapos yung green. Yan, ito yun, ulitin ko. Ito yung phone clone. Yan. Tapos itong green, yung new. Tapos other Android mga katiktik. Yan. Tapos gagamit tayo ng ibang cellphone dito. So pupunta ka lang sa Google Play Store at i-type mo dito mga katiktik yung Oppo phone clone. So yan. Yan yung ita-type natin. Oppo phone clone, i-install mo yan.
At kapag na-install mo na, i-open mo na. Ayan, open. Tapos, next mo lang mga katiktik o start. Ayan, i-scan natin siya mga katiktik. Yan, automatic yan magko-connect. Yan, hintay-hintay lang tayo ng ilang saglit. So, pag nag-connect na, i-uncheck mo yan lahat. Uncheck. So, pasok ka dito sa My Apps. Pindutin mo yung apps mga katiktik pagkatapos mo ma-uncheck. So, ito yung apps. Yan, pagpasok mo dito sa loob mga katiktik, mamili ka lang dyan ng apps na ita-transfer mo, kahit anong apps. Basta mababa lang yung MB niya mga katiktik, no? Ayan, so pili-pili yan, makikita mo naman kung ilang MB. So ito na lang ipinapasa ko mga katiktik. Isang app lang, okay na yun. Kahit anong app, basta mababa lang yung MB. Pwede naman malaki, yun nga lang, ang pag-transfer niya sa time mga katiktik, yung duration niya sa transfer is matagal. Kaya piliin nyo lang yung mabababang MB na application. Yun yung ita-transfer nyo. Ayan, hintay lang tayo ng ilang saglit mga katiktik. At pagkatapos niyan, ayan, transfer completed. Ayan, completed na mga katiktik. And then, pagkatapos, dito na tayo sa kabila. Done lang natin. Skip lang natin. Skip na lang. Next. Tapos, yan na po mga katiktik. And then, get started. So, congratulations sa iyo mga katiktik dahil natapos mo ang process at na-okay na yung Oppo A98. Sana nakatulong to sa iyo mga katiktik. Huwag kalimutan mag-like sana sa aking video. At syempre, mag-subscribe ka na rin. Maraming salamat. And muli, this is Claire Vance and this is your Katiktik.